So totoo pala mga kababayan, Saldico hindi pa nahuhuli, hindi pa arestado. Ngayon, fake news ho ang pinapakalat ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. dahil sinabi nga ni Bongbong Marcos Jr. na si Saldico ay naaresto na, nahuli na. Ngayon, gusto nyo nga ikampanya ang anti-fake news pero ang presidente pa ang naging fake news mga kababayan, fake news peddler. Ngayon, paano nyo ho ipapaliwanag ito na ang sinasabi nyo na nahuli si Saldico pero ang totoo hindi pa pala. Ayan, kinumpirma ho mga kababayan ng Department of Justice. No? DOJ clarifies Saldico was not arrested in the Czech Republic, urges accurate term on jurisdiction. Ayan mga kababayan, no? Klinaro na. Wala pala talaga. So, tama pala si Attorney Harry Roque na talagang fake news ho ang pinapakalat ng administrasyon ni Bongbong Marcos, lalong-lalo na ho itong si Auntie Claire mga kababayan. Grabe, napaka-fake news ho talaga nila. At sa iba pang balita mga kababayan, isang retired military general binanatan itong mga congressman mga kababayan na sinasabi ito ay mga depektibong mga congressman. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin si General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Factory Defect po sila. Ani ng reaksyon online ang pahayag ni retired Brigadier General Orlando De Leon matapos niyang tukuyin ang ilang personalidad sa gitna ng umiinit na impeachment hearing laban kay VP Sara. Kanyang social media post, diretsahan niyang pinahayag. Ito, kay General De Leon. Factory defect po yan, sina Ridon, De Lima at Trillanes dito sa Bicolandia. No return, no exchange. Sorry. Kasi taga Bicol si General De Leon. Nagkasama kami ito nung sabay kaming nag-schooling. 2003. Simula kami July, August, September, October, November, December kami nag-graduate. Kaya believe ako sa matapang ito. Marines. Yung amin is usually army lang kami doon, kailang may na sumama na Marines. Kaya classmate namin si General De Leon. Dagdag pa niya, I think De Lima, Ridon, and Trillanes should put up an accounting firm. Call it dirt like us. DIRT, dirt like us accounting firm. Pinuna rin niya ang direksyon ng impeachment hearing sa Kamara. Sabi niya, akala ko ba yung yaman ang ibubunyag nyo? Yung bilyong-bilyong katangahan nyo pala. Katangahan ngayon yung ibinunyag ng AMLA. Alam nila ang Pilipino 8-8 na hindi nakakaintindi. Nang ipakita nilang yaman ng Vice Presidente yung gross, anong tawag doon? Yung mga bank transaction for the past 20 years, mula nung Vice Presidente pa siya hanggang ngayon pinakita, ayun, umabot daw ng 6.77 billion. Yun na ba yung yaman ni VP Sara? Yung ganong transaction does not equate to net worth. Ang net worth iba. Ang net worth makikita mo lang sa salin, hindi doon sa bank transaction for 20 years. Kaya nga, tama ito, agree ako itong bilyong-bilyon katangahan. Ito pa, dagdag niya. Pwede bang gawing heinous crime ang pagpapakalat ng katangahan sa Kongreso? Lumabas ang mga komentong ito habang nagpapatuloy
ang pagdinig ng House Committee on Justice kung saan sinusuri ang iba't ibang aligasyon laban sa Vice Presidente. Wala pang reaksyon si Ridon, De Lima at Trillanes na sa mga ipinahayag ni De Leon. Okay, si Ridon, alam ko na taga Bicol siya kasi ako Bicol Party List. Si De Lima, ngayon ko lang alam na ang roots pala niya is Bicol. Si Trillanes, ngayon ko lang din nalaman na Bicolano pala ito. Kasi tumakbo siyang mayor ng Caloocan at sinerge ko na ipanganak na siya sa Caloocan. Siguro ang kanyang family roots is Bicol. Katulad ako, kami, mag-asawa, Mindanao based na kami. Mula nung 1985, dumating kami sa Mindanao. Dito na kami nanirahan. Kaya lang, ang roots namin, Ilocano kami. Taga La Union. So, baka ganito si Trillanes. Factory defect. Ayaw na namin yan. Speaking of Bicolandia, si Mayor Leni Robredo ngayon ay isa sa mga iginagalang na anak o daughter ng Bicolandia. Kasi nga is nakapag-vice president siya. Talo nga lang siya ng election ng 2022 ng Unity. Kaya lang, kung maibabalik ko lang ang panahon, kung may time machine, mas gusto ko na lang na si Madam Leni ang presidente natin ngayon kumpara itong nakaupo ngayon. Ang reklamo man lang natin noon kay Madam Leni, yung sinasabi nating lutang, lugaw. Hindi natin alam itong ibinoto natin, grabe. At least, Sobra pa mga kababayan sa pagiging lutang ang presidente ho natin ngayon. Katulad ni General Macanas, ang kanyang buti pa talaga si Leni, no, kabayan. Pero hindi rin natin alam kung ano yung gagawin kung si Leni ho ang presidente. Pero siguro mas okay si Leni kumpara kay Bongbong Marcos na grabe mga kababayan, antindi ho talaga. Madam Leni, walang akusasyon, walang bahid ng korupsyon. Isa, wala. COA observation, yung 6 na taon na panunungkulan niya sa Vice President, puros unmodified opinion. The same thing kay VP Sara ngayon. Unmodified opinion, highest observation ng COA na maibigay sa isang opisina. Tunay na anak ng Bicol o daughter of Bicol na maipagmamalaki ay ito si Madam Leni na ngayon is nalulungkot ang mga dilawan dahil ayaw niyang tumakbo na pagkapangulo sa 2028. Malakas-lakas pa naman siya sa survey. Kaya problemado ang mga kakamping ngayon. Nagtataka ako, si Senator Kiko Pangilinan, diehard liberal ito. Sabi niya, nire-respeto niya ang desisyon ni Madam Leni. Nakakapagtaka itong si Congressman Abante na hindi naman siya liberal. Siya daw ang kakausap kay Mayor Leni, baka sakaling magbago ang isip niya at tatakbo pa rin Pangulo sa 2028. Ano ba? Takot na ba si Congressman Abante na magpresidente si VP Sara at hahabulin siya? Kasi sa isang interview, inamin ni Congressman Abante na pag magpresidente sa VP Sara sa 2020 ay delikado siya. Alanganin ang kanyang kalagayan kasi makakalaban mo presidente. At yan. So yan nga mga kababayan, ang naging komento opinion ni General Macanas, no? Talagang mga depektibo ho ito. Ito naman si Congressman Abante ng 6th District ng Maynila, mga kababayan. Panigurado ho, takot na takot ito kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman sinasabi ho nito na parang siya ang kukumbinsi kay Leni Robredo para tumakbong presidente ng Pilipinas. Nako, kasi siguro maraming anomalya ho ito si Abante mga kababayan. No? Hindi lang natin
Hindi lang natin sabihin kung ano-ano yun, pero meron ho talaga mga kababayan. Katulad ng mga giniba ni Mayor Isko Moreno Dumaguso ng mga barangay hall sa bangketa na itinayo dyan sa bahagi ng District 6 Maynila mga kababayan. Meron din ho tayong mga nakita dyan ng mga building katulad ng itinayo ni Joel Chua doon sa harapan ng isang eskwelahan dyan sa may Tondo, Manila. I think Tondo, Manila or Santa Cruz, Maynila mga kababayan. Hindi ko alam kung anong street na sasakupan o anong barangay. So, ang daming masisilip dito kay Congressman Abante. Kaya takot na takot ho ito mga kababayan. At ito mga depictive na ho ito ng mga congressman na sinasabi ho nila. Etong patungkol ho dun sa bilyones ho mga kababayan. No? Tama ba? 19 years or 20 years na pinaghirapan ni Vice President Inday Sara Duterte at ng kanyang asawa. Sinilip mga kababayan, umaabot daw po ng 7 billion mahigit. Nako. Paano ba naman yun? Yung cash flow mga kababayan ay pinagsama. Halimbawa, meron kang 1,000. Kumuha ka ng 500. Yun yung cash out. Yung cash in 1,000. Kinash out mo 500 mga kababayan. Syempre tumubo yung 500 mo. Binalik mo dun sa cash in yung 500. May natira kang 500 sa kinuha mo. Tumubo kasi. Pinatubo mo ng pinatubo. Diba? Parang nag-exchange na yung dalawa. Pinagsama ba naman mga kababayan, cash in at saka yung cash flow? Yung 1,000 mo pwedeng umabot ng 10,000 mga kababayan. Diba? 5,000 pwedeng umabot ng 10,000 o depende ho yun sa pagka-cash flow mga kababayan. So, itong sinasabi ng ang hirap magbanggit mga kababayan pero ugok na si Trillanes mga kababayan. Hindi niya alam yung patungkol ho dito kasi siguro hindi naman to negosyante mga kababayan. Ano sa tingin nyo? At itong mga congressman na naniniwala kay Trillanes, tama yung sinasabi ni General De Leon na mga 8-8. Mga depektibo mga kababayan. So, ano pa ba? Hihintayin na lang natin mga kababayan hanggang makaupo ang ating susunod na presidente ng Pilipinas, Inday Sara Duterte.